Kabanata 2881. Makalipas ang kalahating oras, sa presidential suite ng Three Seasons Hotel sa itaas na palapag. Hindi na dito nakatira si Harvey, ngunit ligtas pa rin ito. Habang nakatira si Aurora dito, protektado siya ng Dragon Palace. Walang nakakaalam na nandito siya noong una. Naupo si Harvey sa hanging garden at nagbuhos ng isang tasa ng black tea, na nakakaramdam ng init at refresh. Umupo si Aurora sa kanyang harapan, nanginginig sa kanyang mga paa. Ngumiti si Harvey sa kanya at nagsalin ng isang tasa ng tsaa. Heto, Miss Celebrity, inumin mo ito para mawala ang stress mo. Ito ang iceberg tea, kaka-import lang nito ngayong taon. Ang isang libra ay nagkakahalaga ng nasa $76,000 sa merkado. Wala sa mood si Aurora na tikman ang kanyang tsaa. Kinuha niya ang tasa, nanginginig pa rin ang kanyang katawan, at sabay-sabay niyang ibinaba ang tsaa. Hindi napigilan ni Harvey ang isang malalim na buntong hininga. Siya ay nakiramay kay Aurora, na hindi man lang ma-appreciate ang masarap na tsaa. Bilang isang sikat na celebrity, siya ay karaniwang medyo outgoing at may mataas na pamantayan. Ngunit sa sandaling ito, mukha siyang maliit na takot na pusa. Ang mga bagay na nakita niya kanina ay sapat na para mabigla siya. Hindi nagmamadaling magtanong si Harvey sa kanya. Kalmado siyang humigop ng tsaa habang pinagmamasdan ang magagandang bulaklak sa hardin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nanginginig, nagawa ni Aurora na pakalmihan ang sarili. Umayos siya ng tayo at tinapunan ng determinadong tingin si Harvey. Ayokong mamatay, Sir York, sabi niya. Maaari mo ba akong iligtas? O sa halip, mayroon ka bang lakas para protektahan ako? Alam mo ba kung sino ang nagtangkang pumatay sa akin? Tandang padamdam. Ang Imperial Baron at Vice Commander ng Knights Templar, ang pinakapinagkakatiwalaang subordinate ni Jason Leo, ay darating para sa akin. Walang ordinaryong tao ang makakalaban sa kanya, alam mo ba? Tandang padamdam. Kung gusto mong paniwalaan kita, mas mabuting magpakita ka ng lakas mo. Ang takot ni Aurora ay napalitan ng katahimikan. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng kanyang ambisyon na umangat sa tuktok. Kung naniniwala siyang hindi siya mapoprotektahan ni Harvey, tatakbo siya kaagad. Ang pangalan ko ay Harvey York. Ang aking ibang pagkakakilanlan ay hindi mahalaga sa iyo. Ang kailangan mong malaman ay ako ang pinuno ng Longmen Law Enforcement. Sa Hong Kong at Las Vegas, ang Dragon Palace at ang sangay ng Longmen ay kasalukuyang nasa ilalim ng aking kontrol. Parehong nasa panig ko ang mga unang tao mula sa Hong Kong at Las Vegas, kasama ang pamilya ng King of Gambling. Mayroon akong magandang relasyon sa Lord of the Yorks ng Hong Kong, ang kanyang asawa at anak na si Queenie. Kung gusto ni Jason na kumilos, kailangan niya muna akong lampasan. Dahil sinasalungat ni Mateo ang pamilya Hamilton at sabay-sabay na pinipilit si Queenie na kumilos, kailangan ko ring kumilos. Alamin mo ito, ang tanging taong makakapag-protekta sa iyo ngayon ay ako. Hindi lamang iyon, ngunit maaari rin kitang bigyan ng kaluwalhatian at kayamanan. Sa isang salita lang, mapipigilan na kitang ma-blacklist. Maaari mong sariwain ang iyong marangyang buhay sa isang iglap. Ikaw ay isang matalinong babae. Dapat mong malaman na kung nais mong panatilihin ang iyong buhay, dapat kang maglingkod sa ilalim ko at ipakita ang iyong katapatan. Karaniwan, tinatawag namin itong token of loyalty. Kung tutusin, kailangan mong magbayad ng isang presyo upang makuha kung ano ang iyong gusto sa mundong ito. Tama ba ako? Alam na alam ni Harvey na ang pagsisikap na mga tuwiran sa isang mabangis at walang humpay na babae tulad ni Aurora ay hindi mas mahusay kaysa sa pakikipag-usap sa isang brick wall. Kaya, inihayag niya ang ilan sa kanyang mga trump card at isang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Ano? Hindi napigilan ni Aurora na mapabuntong hininga matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi niya akalain na ang lalaking ito, na mukhang isang lalaking inaalagaan, ay magkakaroon ng nakakatakot na galing at background. Noong una, ayaw maniwala ni Aurora kay Harvey. Tapos, naalala niya kung paano siya na blacklist sa simpleng text lang kanina.
Dagdag pa, nakatira si Harvey sa pinakamataas na palapag ng Three Seasons Hotel. Nobles lang daw ang pwedeng mag-book ng presidential suites. Ang mga detalyeng ito lamang ay sapat na upang i-clear ang ilang mga problema. Sapat na ang kapangyarihan ni Harvey para patunayan na may kapangyarihan siyang panatilihing ligtas si Aurora. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Palace at ang sangay ng Lungmen ay makapangyarihang organisasyon sa Hong Kong at Las Vegas. Bilang karagdagan, kapwa ang unang tao mula sa Hong Kong at Las Vegas ay may magandang relasyon kay Harvey. Nawala ang pag-aalinlangan ni Aurora. Naniniwala talaga siya. Kung mapalapit siya kay Harvey at makuha ang tiwala nito, maaari siyang bumalik bilang pinakasikat na celebrity ng Country Age sa isang salita lang mula sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tahimik na sinabi, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo, Sir York? Ikaw ang bahala." Ngumiti si Harvey, tahimik na humigop ng tsaa. "Kung tutusin, dapat mong malaman ang iyong sariling halaga kaysa sa akin. Gusto mo ba ang katawan ko?" Natawa si Aurora sa sarili. "Judging by your standards, there's no way you would want a fallen woman like me. Siyempre, kung gusto mo, maaari mo akong makuha ayon sa gusto mo." Hindi mapakali si Harvey na sumagot. Sa halip, binigyan niya ito ng masamang tingin. Nang makita ang titig na iyon, alam ni Aurora na ang kanyang pinakadakilang lakas ay walang epekto sa lalaki. Dahil sa inis, binawi niya ang kanyang nakabukang binti at sinabing, "Kaya gusto mong malaman ang tungkol kay Jason sa halip. Kung gayon, kailangan kong humingi ng tawad. Nagtrabaho ako sa ilalim niya, ngunit ako ay hindi bahagi ng kanyang pangunahing grupo. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano niya. At, malamang gusto mong linawin ko ang post ko sa social media at pagtakpan ang reputasyon ni Queenie, di ba? Kaya kung gawin iyon, ngunit maaari bang ituring iyon bilang patunay ng katapatan? I mean, ang dami kong utang sa'yo." Si Aurora, na palaging tumutupad sa kanyang salita, ay nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa sandaling ito. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, iniisip na lahat ng lalaki ay iikot sa kanya anuman ang mga pangyayari. Ngunit nang talagang naisip niya ito, napagtanto niya na hindi siya masyadong kapaki-pakinabang. Tumulo ang luha ni Aurora at nagsimula siyang umiyak. "Sir York, ano ang plano mong gawin para sa akin kung hindi ko maibigay sa iyo ang ganoong bagay?" "Anong balak ko? Siyempre palalayasin kita dito." Walang emosyon si Harvey. "Hindi ako ang iyong ama. Bakit ko ililigtas ang isang taksil sa sariling bansa na walang halaga sa aking panig? Sa oras na iyon, nakakasira ka ng paningin. Siyempre, walang kinalaman sa akin ang mangyayari sa iyo mamaya. Masisiguro ko lang na pakakawalan kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pero kung si Mateo mismo ang gagawa nito, hindi ko rin siya pipigilan." Nawalan ng kulay ang mukha ni Aurora nang marinig niya ang sinabi ni Harvey. Nagsimula na naman siyang manginig ng hindi mapigilan. "Hindi pa ako makapag-aalok ng patunay ng aking katapatan, Sir York, ngunit dapat kang maniwala sa akin. May halaga ako," sabi niya sa nanginginig na boses. "Wala akong masyadong alam tungkol kay Jason, ngunit alam ko kung paano gumagana si Mateo. Pwede akong maging advisor mo. Magagawa mong ibagsak ito ng walang sagabal. Ako ay mahalaga sa iyo." Desperado na sinubukan ni Aurora na ipakita ang tinatawag niyang precious, na parang pabo reel na nagpapakita ng kanyang mga balahibo. Tahimik na tumawa si Harvey bago humigop muli ng kanyang black tea. Nang makitang walang kabuluhan ang lahat ng pagkumbinsi na iyon, mas lalong nanginag ang katawan ni Aurora. "Sir York, alam ko na ikaw at ang iyong mga tauhan ay may lason na maaaring kontrolin ang mga tao. Bakit hindi mo rin ako lasunin? Sa ganoong paraan, hinding-hindi kita ipagkakanulo. Wala akong paraan palabas. Kung hindi ako magtatrabaho sa iyo at wala akong proteksyon mo, masagasaan ako ng sasakyan pagkalabas ko dito. Hindi naman sa ayaw kong bigyan ka, Sir York. Hindi ko lang alam kung ano ang ibibigay ko." Una sa lahat, mahinahong sabi ni Harvey. "Wala akong lason na ganyan. Kahit na ginawa ko, ano ang iniisip mo na gagamitan kita ng lason, lalo na kung ang iyong buhay ay walang katumbas?
Pangalawa, nagbabago ang tao. Ang mga traidor sa sariling bansa tulad mo ay mas mabilis magbago. Bakit kita protektahan sa unang lugar, lalo na kung hindi ka nanunumpa ng katapatan sa akin? Sa tingin mo ba para makaharap ko si Mateo, kailangan ba ang buhay mo para magawa ko iyon? Kaya sasabihin ko sa iyo ang eksaktong parehong bagay, kung hindi mo maibigay sa akin ang patunay ng iyong katapatan, pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Ligtas na paglalakbay mo sana. Tinapos ni Harvey ang kanyang mga salita na may maliit na ngiti. Tumanggi siyang maniwala na ang isang babaeng tulad ni Aurora ay walang silbi pagkatapos ng mahabang paglilingkod sa ilalim ni Jason. Ayon sa mga mapagkukunan ni Harvey, ang babaeng ito ay nakasama ng hindi bababa sa 30 lalaki, mula sa mga maharlika ng imperyo, hanggang sa maraming mayayamang negosyante. The whole time, naglalaro lang si Aurora para bigyan ng sarili ng paraan para makawala sa problema. Alam niyang kung ipagbibili niya si Jason, wala siyang ibang magagawa kundi ang maglakad sa nakaraan hanggang sa mapait na wakas. Hindi na loko si Harvey sa mga luha niya. Kung tutuusin, siya ay isang propesyonal na artista. Ang tagal niyang inabot ang umiyak ay tiyak na mas mabilis kaysa sa pagtanggal niya ng pantalon. Wala talaga akong maibibigay sa iyo, Sir York. Wala akong alam. Bakit hindi ako pwedeng maging personal maid mo? Gagawin ko lahat ng iuutos mo. Tumayo si Aurora at lumapit kay Harvey. Ang kanyang pinakamalaking trump card ay walang silbi kay Harvey. Gayunpaman, nais pa rin niyang subukan ito. Tinitigil ni Harvey ang babae nang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada, napakakalmado. Pagkatapos, sinaboy niya ang kanyang tsaa sa mukha ni Aurora. Napasigaw si Aurora habang napaso ang kanyang mukha dahil sa matinding sakit. Sa sandaling ito, naiintindihan niya kung gaano talaga ka-invulnerable si Harvey. Ang mga taktika na karaniwang gumagana sa lahat ay walang epekto kay Harvey. Lahat ng ekspresyon ni Aurora ay nawala sa isang iglap, na palitan ng kalmado. Pinunasan niya ang tsaa sa mukha at casual na umupo sa sofa. Nagsindi siya ng mahaba at makitid na tabako bago huminga. Napatingin si Harvey sa babaeng nasa harapan niya. Para siyang ibang tao. Alam na alam niyang tapos na ang aksyon at drama, at handa nang magsalita si Aurora. Nakita ni Aurora ang tingin ni Harvey, at sumimangot. Sinilbihan ko si Jason, at nakakuha ako ng green card dahil sa kanya. Gayunpaman, kadalasan, kinukuha ko ang mga utos ni Mateo. Ang komento na ginawa ko sa Duran. Gumawa ng gulo para kay Queenie sa Seaside Restaurant. Ang insidente sa Victoria Harbor Square at mga ghostwriter. Si Mateo ang nagpagawa sa akin ng lahat ng iyon. Siyempre, wala akong pruweba. Hindi kailanman malinaw na sasabihin ni Mateo ang mga tagubilin. Sa halip, ipahiwatig niya lamang ang mga bagay na ito sa akin. Minsan, nakikitulog ako sa isang matanda dahil sinasabi niya sa akin. Sasabugan ko ang lalaking iyon buong gabi nang hindi man lang alam ang pangalan niya. Kaya nga, wala pa akong masyadong alam. 3 bagay lang ang alam ko. Hindi ako sigurado kung ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Sabihin mo sakin. I'll do the judging, mahinahong sabi ni Harvey. Sinamaan ng tingin ni Aurora si Harvey bago mahinahong sumagot. Number 1, si Jason ang Deputy Commander ng Knights Templar. Dahil siya ay isang tao mula sa bansa H at may mga koneksyon sa maharlikang pamilya, mayroon siyang sariling dibisyon sa loob ng organisasyon. Ang kanyang mga nasasakupan ay pawang mga inapo ng bansa H na ipinatapon sa imperyo noong mga unang araw. Dahil sa lahi at kulay ng balat nila, lagi silang nadidiskrimina. Kaya naman lahat sila ay nagtutulungan ngayon. Narinig ko na ang Knights Templar na nagtatrabaho para kay Jason ay makikinig lamang sa kanyang mga utos, at hindi na sila maglilingkod sa sinumang commander. Hindi nila susundin ang panganay na anak na babae ng maharlikang pamilya. Natarante si Harvey, pero hindi nagtagal, naintindihan niya. Bilang mga inapo ng bansa H, agad silang mamamatay para sa digmaan kung hindi sila magkakaisa sa isang organisasyon tulad ng Knights Templar. Number 2, tungkol ito kay Jason. Hindi ko alam ang kanyang tunay na lakas,
ngunit narinig ko na nakipaglaban siya sa commander ng Knights Templar noon. Natapos ang laban sa isang draw. Pagkatapos nito, hindi na muling gumawa ng gulo ang commander para sa kanya. Naalala ni Harvey ang oras na pinalipad niya ang commander ng Knights Templar nang may sampal noong digmaang Euro-American. Gayunpaman, ang taong iyon ay siya pa rin ang pinakanamumukod tanging mandirigma ng organisasyon. Siya ay isang tamang Diyos ng digmaan. Dahil iyon ang kaso, si Jason ay walang alinlangan na ang Diyos ng digmaan din. Sinabi ni Harvey, ang impormasyong ito ay kapaki-pakinabang, para sabihin ang hindi bababasa. Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Aurora sa sinabi ni Harvey. Pakiramdam niya ay may pagkakataon siyang mabuhay. Huminga siya ng malalim bago huminga ng huling tabako. Ang ikatlong balita ay maaaring mas mahalaga sa iyo. Mukhang may soulmate si Mateo mula sa Yorks ng Hong Kong. Hindi ko alam kung sino ang babaeng ito, ni hindi ko alam ang edad niya. Sa tuwing matutulog si Mateo sa akin ay ibinubulong niya ang kanyang pangalan kapag siya ay nasa kanyang kasukdulan. Maaaring nakumbinsi niya si Jason na bumalik dahil din sa babaeng ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na ibinalik ni Mateo si Jason. Ang babae mula sa Yorks ng Hong Kong. Naningkit ang mga mata ni Harvey nang may pumasok sa kanyang isipan na hindi kapanipaniwala. Sino ang babaeng ito? Napabuntong hininga si Aurora. Hindi ko talaga alam. Kung mahuli mong buhay si Mateo, baka malaman mo kung sino siya. Dapat mong malaman na natapakan ko ang manipis na yelo noong nagtatrabaho ako sa ilalim ni Mateo. Sinubukan ko ang aking makakaya upang tipunin ang lahat ng impormasyong ito. Bukod sa lahat ng sinabi ko, wala na talaga akong ibang alam. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2885. Well, paano ang patunay ng aking katapatan? Kung ito ay sapat na, ayaw mo bang sabihin sa akin kung paano mo ako poprotektahan? Binigyan ni Aurora si Harvey ng masamang tingin. Kung hindi ito isang sitwasyon sa buhay o kamatayan, hindi siya ganoon kadaling magbubuhos ng mga sekreto. Ngayong mayroon na siya, pinagtaksilan na niya sina Jason at Mateo. Mula noon, wala na siyang choice kundi ang sundan ang landas na ito hanggang sa mapait na wakas. Hindi mahirap protektahan ka, sabi ni Harvey. Halimbawa, ang driver ng van doon ay kabilang sa Nanyang Gang. Ang mga inspector na dumaan ay mula sa pamilyang Clark. Akin silang lahat. Bastos. Natigilan si Aurora bago tumayo at itinuro ang nanginginig na daliri kay Harvey, galit na namumuo sa kanyang mukha. Nang matapos niyang ilabas ang kanyang galit, bumantong hininga siya at bumalik sa kanyang upuan, na nalilito. Sa sandaling ibinigay niya ang lahat ng impormasyong iyon, wala nang babalikan. Nang makita ang ekspresyon ni Aurora, kumuha si Harvey ng isang tableta at inilagay ito sa kanyang harapan. Malaki ang ginastos ko sa pagbili ng mga tabletang ito mula sa India. Ito ay isang mock death pill. Pagkatapos mong kainin, parang namatay ka na talaga. Kung susubukan ng isang doktor na magbomba ng oxygen sa iyo ng kaunti, mabubuhay ka ng walang problema. Pinitik ni Harvey ang kanyang mga daliri, at isang tapat na mukhang mangingisda ang lumabas mula sa mga anino. Basang-basa ang kanyang katawan sa tubig dagat, at naglabas siya ng makapal na malansang amoy. Ang lalaking ito ang humila sa iyo palabas ng dagat. Maswerte ka at nagawa mong manatiling buhay, ngunit hindi mo maalala kung ano ang nangyari bago ka tumalon. Nabasa ang iyong telepono, kaya hindi mo ma-upload ang video sa social media. Naiintindihan mo ba ako? Kumunat ang noo ni Aurora. Anong ibig mong sabihin sa lahat ng ito? Hamalakhak si Harvey. Dahil nakalimutan mo ang napakaraming bagay pagkatapos tumakas sa kamatayan, malamang nabuhayin ka rin ni Mr. Mateo. At dahil buhay ka pa, malamang na hindi natataas pa ang problema ni Queenie. Kung ganoon ang kaso, susubukan ni Mateo na panatilihing buhay ang isang mahalagang pawn na katulad mo. Hindi ka niya papatayin kaya bago siya humanap ng ibang paraan para magamit ka ulit. Ligtas ka sa ngayon.
Namutla ang mukha ni Aurora. Gusto mo bumalik ako sa kanya? Paano kung patayin niya ako? Inabot ni Harvey ang mukha ni Aurora. Sinabi ko na sayo, di ba? Mahinahong sabi niya. Hindi niya gagawin iyon sa ngayon. Magpanggap ka na hindi mo ako kilala. Kung ang iyong pag-arte ay sapat na upang lokohin siya, dapat ay maayos ka. Pagsapit ng hating gabi, kumalat na ang balita. Si Aurora, na na-blacklist noong hapong iyon, ay tumalon umano sa dagat mula sa Victoria Harbour Light Tower. Siya ay nailigtas ng isang dumaan na mangingisda, at mabilis na ipinadala sa Queen's Hospital. Nagawa niyang makatakas sa kamatayan kaagad pagkatapos. Maraming mamamahayag ang nagplanong pag-ibayuhin pa ang apoy sa pagkamatay ni Aurora, ngunit nang marinig ang balita, lahat sila ay umalis sa inis. Ang mga kilalang tao na napipilitang mamatay ay magiging isang napaka-kontrobersyal na paksa upang isapubliko. Ngunit ang balita ng mga kilalang tao na iniligtas ng mga mangingisda ay magiging paksa ng pinaka-tsismis. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Ito ay tila masyadong walang muwang na gumamit ng gayong walang kabuluhang bagay laban sa Madam Yorks ng Hong Kong. Bang! Sa pasukan ng Queen's Hospital, sinipa ni Mateo ang isang basurahan na nasa tabi niya. Bakas sa kanyang mukha ang hindi mapigil ang galit. Humugot siya ng malalim na hininga para makabawi. Pagkatapos, pumasok siya sa VIP hospital room na may dalang bouquet of flowers. Pinuno ng mga sariwang bouquet ang buong kwarto na may mga salita ng pagpapala na nakasulat sa mga kasamang card. Ang mga fans daw ni Aurora ang nagpadala sa kanila, pero walang nakakaalam ng totoong katotohanan. May hawak na bouquet of lilies si Mateo nang itulak niya ang pinto. Pinaningkitan niya ng tingin si Aurora na nakahiga sa kama bago ngumiti. Mabuti na ba ang pakiramdam mo, Aurora? Ilang saglit, isang bakas ng pagkamuhi ang sumilay sa kanyang isipan. Paano siya naging napakaswerte? Iniligtas siya ng isang mangingisda. Inimbestigahan ko ang buong pamilya ng lalaki. At totoo siya. Dumadaan siya araw-araw sa Victoria Harbour. Habang pinagsisisihan ni Mateo ang hindi pagbibigay pansin sa maliliit na detalye, nakita niyang wala ng pag-asa ang sitwasyon sa kabuuan. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay isang napakahalagang kadahilanan para sa buong plano. Kung namatay si Aurora kagabi, mas napatindi pa niya ang pag-aapoy kay Queenie at umani ng kaunting atensyon. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, ano ang silbi ng muling pagtatangka ni Aurora na tumalon sa kanyang kamatayan? Kung malalaman ni Queenie na ito ay isang sinasadyang plano, si Mateo ay maiipit sa isang mahigpit na lugar. Kahit sobrang sama ng loob niya dito, nagpasya siyang hayaan na lang si Aurora. Nagplano siyang maghintay ng isa pang pagkakataon para magamit muli ang kanyang buhay. Si Aurora ay isang pawn lamang, ngunit siya ay napakahalaga. Salamat sa iyong pansin, Mr. Mateo. Okay lang ako. Umupo si Aurora, mapotla ang mukha. Pinilit niyang ngumiti sa harap ni Mateo. Medyo nahihilo ang ulo ko. Hindi ko na maalala ang ilang bagay pagkatapos kong tumalon sa dagat. Natatandaan ko lang na sinubukan kong hilahin si Queenie sa putika na ginagawa iyon. Wala na akong ibang maalala. Tama, basang-basa ang phone ko. Okay lang ba kung kunin mo ako ng isa pa? Napaka hindi komportable na maglakad nang wala ito. Sinabi lang ni Aurora na siya ang may ideyang tumalon sa karagatan, at walang naaalalang na-hypnotize siya. Nawala ang layunin ng pagpatay ni Mateo bago siya mahinang nagsabi. Ikaw ang nagmungkahi ng ideya, Aurora. Pero, kasalanan ko kung bakit hindi kita pinigilan. Akala ko nagbibiro ka lang. Dapat mong malaman na ikaw ay napakahalaga sa akin. E pangako mo sa akin. Hindi mo nagagawin itong walang ingat na bagay. Naintindihan. Mukhang nag-aalala si Aurora, pero si Queenie. Isang bakas ng puot ang bumungad sa mga mata ni Mateo nang maalala niya kung paano hindi gumana ang kanyang plano. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan, pag-uudyok niya sa kanya. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Ipapa-ghostwriters ko si Queenie online. Dapat mag-focus ka sa pagpapahinga. Huwag mag-post ng kahit ano online. Bumuo ng iyong lakas. Kapag kailangan na ulit kita, ilalabas kita. Oo,
Kapag nakuha ko ang Hamilton Family Casino License, bibigyan kita ng patas na porsyento ayon sa ating kasunduan. Sasabihin ko kay Young Master Jason ang mga bagay na ginawa mo rin para sa kanya. Pagkatapos ay inabot ni Mateo ang mainit na tapik sa balikat ni Aurora bago lumabas ng silid. Nanatili ang ngiti ni Aurora hanggang sa umalis si Mateo. Sa pag-alis niya, ang kanyang ngiti ay napalitan ng hindi maipaliwanag na pagkamuhi. Alam niya na kung hindi dahil sa pakikialam ni Harvey, o kung hindi siya naglagay ng sapat na pagkilos, walang pag-aalinlangan na hinayla na ni Mateo ang gatilyo. Pagkaalis ni Mateo, pumasok si Harvey sa ward na nakasuot ng mahabang puting coat at face mask. Si Aurora ay halos kalahating patay noong unang, ngunit napuno siya ng enerhiya sa sandaling makita niya si Harvey at agad na umupo. Ginawa ko lahat ng hinihiling mo. Hindi mo ba dapat tuparin ang iyong pagtatapos ng deal? Sa tingin ko mas mabuting gawan mo ako ng isa pang pagkakakilanlan at bigyan mo ako ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Kung hindi, papatayin ako maaga o huli. Nabalot ng pag-aalala si Aurora. Natural, ramdam niya ang killing intent na nanggagaling kay Mateo noong nandito siya ilang minuto lang ang nakalipas. Napakahirap maging mabuting tao sa panahon ngayon, sabi ni Harvey. Pinagkanulo mo ang iyong bansa sa pamamagitan ng paninirang puri nito sa social media, ngunit hindi ka natatakot. Alam mo na ang mga tao dito ay karaniwang maluwag tungkol dito. Ngunit pagkatapos magbigay ng ilang impormasyon tungkol sa The Empire, natakot ka kaya pilit mong sinubukang tumakas. Anong klaseng double standard yan? Naningkit ang mga mata ni Aurora sa gulat. Alam niyang medyo kasuklam-suklam ang ugali niya sa pananaw ni Harvey. At muli, wala siyang ibang paraan upang mabuhay. Mas mabuting tapusin mo pa rin ang iyong bid, Sir York, umiiyak siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Kailan ako nangako sa iyo ng kahit ano? Sagot ni Harvey, hindi siya binibigyan ng diretsyong sagot. Inabot niya ang kamay para hawakan ang walang kulay na mukha ni Aurora. Pero dahil tinulungan mo akong malampasan ang sitwasyong ito, kahit papaano ay bubuhayin kita. Sa susunod na mga araw, ang kailangan mo lang gawin ay humiga dito at magpanggap na may sakit. Magkunwari kang nahimite kung kailangan mo. Hayaan mong maramdaman ni Mateo na malapit ka nang gumaling nang wala man lang siyang ginagawa. Kukuha ako ng isang tao na magbibigay sa iyo ng paunawa sa kritikal na sakit mamaya. Kung magsugal siya kasama ang pamilya Hamilton makalipas ang 2 araw, humanap ng pagkakataong pumunta sa Nanyang Guildhall sa Kowloon City. Inayos ko na ang lahat para sa iyo. Magkakaroon ka ng kumpletong makeover doon at magiging mayordomo ni Chief Cobb. Ikaw ay titira sa 130 metro kwadrado na dormitoryo kasama ang iyong kapatid na babae. Magkakaroon ka ng magandang buhay doon. Siyempre, kung may iba kang plano, wala akong pakialam kung tumakas ka. Binigyan siya ni Harvey ng nakakatawang ekspresyon. Gusto niyang tretuhin na parang katulong ang isang sikat na celebrity tulad ni Aurora. Ang ganitong pagkakaiba sa katayuan ay isang hindi malilimutang parusa para sa isang taksil sa kanyang sariling bansa. Sinabi ni Harvey na bubuhayin niya si Aurora, ngunit hindi niya sinabi na patatawarin niya ito. Siyempre, kung hindi nasiyahan si Aurora sa ayos ni Harvey at mas gugustuhin niyang mamatay. Walang pakialam si Harvey kung nakahandusay ang katawan niya sa gitna ng kalsada. Ang imperyo ay dating pinakamalakas na bansa sa kanilang lahat. Kahit na kontrolado sila ng Amerika at Country H ngayon, nakakatakot pa rin sila. Si Jason at ang kanyang mga subordinate ay pupunta rin sa tulay ng H Country. Saan pa ako mapupunta pagkatapos magbenta? Walang moral si Aurora, pero at least matalino siyang babae. Kahit saan ako magpunta, maaamoy nila ako kung talagang gusto nila. Ang Hong Kong lang ang makakapagtago sa akin sa kanila. Kung kusa akong maging lingkod sa lugar na kulay abo, hinding-hindi nila ako mahahanap. Kaya nga, papakinggan kita. Nadama ni Aurora na ito ay hindi mas mahusay kaysa sa nakaraang buhay. Ngunit dahil siya ay nasa ilalim ng proteksyon ni Harvey, marahil hindi ito magiging masama pagkatapos ng lahat. Behave yourself pagdating mo sa Nanyang Gang.
Kaibigan ko si Chief Cobb, pero kung magagalit siya sa iyo maaari kanyang paalisan sa teritoryo niya. Binigyan siya ni Harvey ng mahinahong paalala. Huwag kang mag-alala. Isa akong artista, hindi tanga. Sinisikap kong iligtas ang sarili kong balat. Buti na lang at hindi ako pinilit na gumala ng walang patutunguhan. Hindi ako magiging tanga para itapon ang buhay ko ng ganoon. Matapos ang isang buntong hininga, tumingin si Aurora kay Harvey at biglang may naalala. Tama, may hindi ko maintindihan. Maaari mo sanang hilingin sa akin na ipagtanggol si Queenie at direktang harapin ang opinyon ng publiko. Bakit hindi mo ako hayaang gawin iyon? Kung walang pressure mula sa publiko, si Mateo ay tiyak na gagawa ng mga bagong ideya upang harapin si Queenie, sagot ni Harvey. Sa halip na mag-aksaya ng oras ko sa kanya, mas mabuting hayaan kung magpatuloy ang opinyong ito. Kapag kailangan ko, susunduin kita ulit. Kaya kailangan mong panatilihing buhay ang iyong sarili. Kapaki-pakinabang ka pa rin sa akin. Kung maaari kang gumawa ng mabuti sa susunod na pagkakataon, marahil ay bibigyan kita ng isang villa upang tamasahin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kaluwalhatian at kayamanan. Matapos bigyan si Aurora ng isang huling piraso ng pagganyak, umalis si Harvey sa eksena. Para kay Harvey, opsyonal lang ang tulong ni Aurora. Marahil siya ay nagagamit sa babae. Mas mabuti pa siyang buhay kaysa wala. Napabuntong hininga si Aurora matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hanggat may halaga siya, kaya niyang ipagpatuloy ang buhay. Ito ang kanyang pilosopiya. Walang pag-aalinlangan, pinigilan niya si Harvey na umalis. Tama, tungkol kay Jason, may isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Alam ni Harvey na may tinatago pa siya. Tumigil siya sa kinatatayuan matapos marinig ang sinabi ni Aurora. Hindi ko babaguhin ang pakikitungo ko sa iyo kahit na sabihin mo sa akin ang anumang bagay ngayon. Alam ko, hanggat maaari mong tuparin ang iyong pangako, hindi ko iisipin ang isang posibleng gabi para sa iyo. Kung tutuusin, kung okay ka, okay lang ako. Siya ay ngumiti. Saglit niyang pinag-isipan ang sitwasyon. Dapat mong malaman na ang kahalili sa trono ng Imperial ay pipiliin batay sa hierarchy. Hanggat ang kasalukuyang reyna ay hindi mamatay, walang sino man ang maaaring kunin ang kanyang posisyon. At sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, hindi magiging problema para sa reyna na umiral sa isa pang 10 taon. Kahit na, sanay na ang reyna na magkaroon ng maraming libreng oras nitong mga nakaraang taon. Gusto niyang patalasin ang kanyang isipan at hindi man lang pinapansin ang politika. Iyon ang dahilan kung bakit nahati ngayon ang awtoridad ng bansa sa pagitan ng mga prinsipe at prinsesa sa linya. Ang kasalukuyang sitwasyon ng imperyo ay katulad ng bahay ng Tudor. Ginagamit ng mga prinsipe at prinsesa sa hanay ang lahat ng kanilang lakas para kumapit sa mga maharlika ng bansa pati na rin sa iba pang makapangyarihang tao. Talaga bang mahalaga ang mga bagay na ito para sa ating kasalukuyang sitwasyon? Hindi gumalaw si Harvey. Alam niya na sa buhay ni Prinsesa Victoria, walang maharlika sa loob ng imperyo ang makakabangon. Kaya, hindi siya nag-alala. Hindi naman problema nun. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ika-4 na anak na babae sa linya, ang pinakamalaking taga-suporta ni Jason, ay may magandang pagkakataon na lumabas kasama niya sa Hong Kong. Dapat mong malaman na ang Hong Kong ay pinamumunuan ng imperyo sa loob ng halos 100 taon sa nakaraan. Napakaraming mayayamang pamilya sa Hong Kong, ngunit ilan sa kanila ang mula sa bansa H. At ilan ang naglilingkod sa imperyo. Bahagyang pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata bago tahimik na nagtanong. Alam mo ba ang sagot sa tanong na iyon? Napabuntong hininga si Aurora. Aminin man ng pamilya Leo o hindi, sila pa rin ang kabilang sa Empire. Hindi ko alam ang tungkol sa iba pang mga pamilya, bagaman. Hindi ko akalain na mas malalaman mo pa kaysa sa akin, sa pag-iisip ni Harvey. Pag-isipan mong mabuti, tingnan mo kung may nakaligtaan ka. Hindi ko alam kung kailan mo ulit ako makikita. Kung may tinatago ka pa, baka wala na itong silbi sa paglipas ng panahon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Aurora sa kabila ng mga sinabi ni Harvey. Ito lang ang naiisip ko sa ngayon.
Sinabi ko sa iyo ang lahat ng ito nang hindi humihingi ng anumang kapalit upang patunayan sa iyo na ako ay kapakipakinabang pa rin. Dahan-daang sabi niya, nakatingin sa mga mata ni Harvey. Kung maganda ang pakikitungo mo sa akin, baka may maisip pa akong iba. Halimbawa, nabalitaan ko na magkapatid sina Jason at Vince. Dalawang magkakapatid bilang mga war gods. Talagang hindi sila magagapi. Tumalim ang tingin ni Harvey. Tapos, ngumisi siya. Dalawang magkakapatid bilang mga Diyos ng digmaan. Medyo kawili-wili iyon. Habang si Harvey ay abala sa pagpapabilib sa magkapatid na Jason at Vince, si Mateo ay nakaupo sa van na may mga plaka ng Country H. Sa loob ng van, magalang na inabot sa kanya ng isang busty secretary ang isang laptop. Ginoong Mateo, pinag-uusapan pa rin ng netizen si Queenie. Dahil hindi namatay si Aurora, iyon lang ang maaari nilang pag-usapan. Mga bagay tulad ng Yorks ng Hong Kong na sinasamantala ang kanilang mga customer at iba pa. Pero, nag-alinlangan ang sekretarya. Pero ano, kumunot ang noo ni Mateo. Nagbigay din ng panig ni Queenie ng kanilang mga komento, na nagsasabi na si Aurora ay isang taksil sa kanyang sariling bansa, at hindi sila naniniwala na binili ng lahat ang mga salita ni Aurora. Ang mga tao mula sa magkabilang panig ay nagdudulot na ngayon ng malaking kaguluhan sa online. Sa ilang simpleng salita mula kay Queenie, nalutas kaagad ang problema. Dapat ba tayong makakuha ng mas maraming ghostwriter para sa hindi na kailangan? Umiling si Mateo, hindi pa patay si Aurora. Hindi na natin mapipiga si Queenie sa mas maraming manunulat. Malamang na magdudulot ito sa atin ng hindi kinakailangang pagkawala. Kung totoo, gawin mong peke, kung ito ay peke, pagkatapos ay gawin itong totoo. Huwag pansinin ang social media sa ngayon. Pupunta kami sa Luxus Consortium bukas at makipag-usap kay Miss York. Panahon na para sabihin sa kanya na babalik si Young Master Leo. Sana alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Nang marinig ang pangalan, natigilan ang sekretarya. Tama ka, Mr. Mateo. May balita ang Empire. Darating si Young Master Leo mamayang gabi. Sinabihan din ng Empire ang mga tao sa Hong Kong. Bahagyang natigilan si Mateo dahil doon. Bakit maaga siya ng 2 araw? Natatarantang bulong niya sa sarili. Hindi pa tayo tapos sa arrangement natin dito. Magiging mahirap ito. Natahimik ang sekretarya nang maalala kung gaano talaga katakot si Jason. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Master Mateo? Instinct na tanong niya, na nakaramdam ng pagkataranta. Ano ang dapat nating gawin? Ulit ni Mateo, malamig siyang tumawa. Siyempre, sasalubungin natin ang hari. Ano pa ang magagawa natin sa oras na ito? Kabanata 2890. Sa gabi, sa paliparang pandaigdig ng Hong Kong. Isang eroplano mula sa The Empire ang naghahanda na para lumapag. Daan-daang fighter jet ang nakitang nag-escort sa eroplano. Lahat ay nanggaling din sa The Empire. Ang buong paliparan ay ganap na nakasarado. May bulong-bulungan na upang matiyak ang kaligtasan ng paliparan, lahat ng nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong ay pinakilos ang lakas ng kanilang pamilya upang gawin ang halos 10,000 lalaki na e-lock ang buong lugar. Safe to say, it's been a while since this cooperative family. Ang lahat ng ito, dahil lang sa pagdating ng isang malakas na tao. Maliban sa mga pangunahing tao ng Yorks ng Hong Kong, alam lang ng buong pamilya na malapit nang dumating ang Imperial Baron at ang Deputy Commander ng Knights Templar. Marami sa kanila ang hindi nakakaalam na ang maalamat na nilalang ay walang iba kundi si Jason mismo. Sa oras na ito, walang makakalapit sa paliparan. Napakaraming tao ang sumusubok na alagaan ang malakas na lalaki, ngunit lahat sila ay itinaboy. Sa hallway, naka-cross arms si Mateo. Panay ang tapik niya sa mga paa niya. Ilang lalaki mula sa Country H na nakasuot ng mga uniforme ng Knight Templar ay nagbabantay sa kanyang likuran. Sila ang Knights Templar na dinala ni Mateo. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Sa wakas, ang paggalaw ay nagmula sa pasilyo. Commander! Sabay-sabay na sigaw ng isang grupo ng Knights Templar. Naghalo ang saya at takot sa kanilang mga titig.
Matapos ang pagkakatatag ng Knights Templar sa daan-daang taon, ito ang unang inapo ng Bansa H na may napakagandang katayuan sa loob ng organisasyon. Siya ang Deputy Commander, ang God of War. Sinasabing ang kanyang sibat lamang ay kayang magpabagsak ng libu-libong sundalo. Sa panahon ng digmaan ng pagsalakay sa Dark Island, pinatay niya ang lahat ng mga naninirahan sa lugar at hindi nagtagal ay naging Diyos ng digmaan. May tsismis na napakawalang awa din niya. Katulad mismo ni Walsh the Reaper, ang paborito niyang aktibidad ay ang pag-agaw ng mga teenager na babae sa lakas ng loob. Iba't ibang mga alamat ang nagbigay kay Jason ng kanyang katanyagan, na binuo ang kanyang katanyagan sa proseso. Country H God of War, Young Master Leo ang kanyang titulo, kahit na hindi alam ng maraming tao ang kanyang tunay na pangalan. Sa kabila ng mga tsismis na kumakalat sa mundo, alam ng Knights Templar na ang kapangyarihan at awtoridad ni Jason ay tunay. Iyon lang ang kailangan nilang malaman. He's fierce as usual, sabi ng magandang sekretarya habang nakatayo sa likuran ni Mateo. Nabalitaan kong dinala niya ang lahat ng Knights Templar mula sa Country H sa pagkakataong ito. Mayroong 200 tao sa kabuuan. Ang kanilang lakas lamang ay sapat na upang talunin ang Hong Kong at Las Vegas. Walang sabi-sabing tumanggo si Mateo. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya. Inihanda ng mabuti ni Jason ang kanyang sarili. Nangangahulugan ito na hindi siya nasisiyahan sa mga kaayusan ni Mateo sa Hong Kong at Las Vegas. Nandito talaga ang pang-apat na prinsesa, dagdag ng sekretarya. Narinig ko na ayon sa plano ng Imperial, ang ika-4 na prinsesa ay magiging gobernador ng Hong Kong kapag siya ay lumaki. Nakakahiya, kasabay ng paglitaw ng Bansa H, ito ay naging lubhang makapangyarihan sa silangan. Walang pagpipilian ng imperyo kundi ibalik ang Hong Kong sa Bansa H dahil doon. Nawalan din ng pagkakataon ng ika-4 na prinsesa na maging gobernador ng Hong Kong. Natatakot ako na wala siya dito dahil sa magandang intensyon. Tama na, malamig ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Wala kang karapatang pag-usapan ang tungkol sa negosyo ng Young Master at ng ika-4 na prinsesa. Naiintindihan mo ba ako? Nakita ng kalihim ang ambisyon ni Mateo. Dahil doon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang lahat ng mga bagay na iyon. Gayunpaman, hindi niya akalain na si Mateo ay natatakot pa rin kay Jason. Huminga ng malalim si Mateo habang nakatingin sa lalaki sa malayo. Mabilis niyang inalis ang lahat ng hindi kailangan niyang emosyon bago lumakad ng may matamis na ngiti.